Diyos na tapat, Diyos na totoo. Ikaw lamang yun, Panginoon. Lord, sa araw na ito, patuloy na humingi kami ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng kasalanan na nagawa namin. Sinadya man ito o hindi, Panginoon, patawarin mo po kami. And patuloy, Lord, we are asking na saliksikin mo ang bawat mga pusong ito upang, Lord, makita mo na ikaw ang nakalulong, Panginoon, sa bawat na puso, Panginoon, na nakikinig at dumudulog sa iyo. Lord, naririto kami, Lord God, nais ka namin hawitan, sambahin at itanghal, Panginoon, sa bawat mga buhay namin. Sa araw na ito, Lord, may pagkakataon kaming purihin ka, awitan ka, Panginoon. We pray, Lord, na tulungan mo po kami. Turuan mo po kami na purihin ka in spirit and in truth upang mabigyan ka ng kagalakan, Panginoon, kasiyahan, ng ngiti sa iyong mga labi. Kaya naman, Lord, Holy Spirit, pangunahan mo po, Panginoon, ang pag-aawitang ito. Ito ay para sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, inaalay namin ang lahat sa iyo. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Samahan niyo po kami sa pagbabasa ng ating verse. Sabi sa verse na ito sa Awit 136, 1-4, verse 1, Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Dakilang himala at kababalaghan, tanging Kanya lamang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Amen. Tunay naman na ang pag-ibig ng Diyos ay totoo at siya'y laging tapat kailanman sa ating mga buhay. Kaya naman karapat dapat purihin, sambahin ang ating Diyos. Samahan niyo po kaming umawit sa ating Panginoon nang merong galak sa puso. Ibigay natin ang lahat ng ating lakas. Sa Kanya lamang ang papuri at parangal. Hallelujah! Umalakpak ka sa Diyos, umindang ka sa ating Panginoon dahil karapat dapat siyang sambahin at awitan. Hallelujah! Let's sing this song with all our hearts. Piling mo na darama ang tunay na pagsinta, wala na nga mas hihigit pa sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang kasiyahang tunay, higit pa sa mundo. Kaya nga hangad ng puso kong ito ay ikaw. Kailanman di mo ako iniwan, ni pababayaan. Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit na anong mangyari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Tunay naman, ganyan ang pag-ibig na ating Diyos. Walang makakapaghiwalay sa atin, sa ating Panginoon. Siya ang ating pag-asa. Let's sing this song. Sa piling mo may pag-asa, kahit nasa bagyo, walang mahirap sa iyo. Kapangyarihan, ikaw lang ang kasiyahang tunay, higit pa sa mundo. Kaya nga hangad ng puso ko ito ay ikaw. Kailanman, kailanman di mo ako iniwan, ni
Panginoon, ay manatili sa pag-ibig mo hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Dahil ang pag-ibig mo ay tunay nga naman at hindi makakapaghiwalay sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Let's sing again this chorus part. Kailanman di mo ako iniwan, ni pababayaan. Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit na anong mayari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Declare it. Kailanman di mo ako iniwan, ni pababayaan. Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit na anong mangyari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Yes, O Lord. Ganyan ang pag-ibig mo. Ganyan ang pag-ibig mo. Ganyan ang pag-ibig mo. Tunay na tunay ang pag-ibig mo, Panginoon, at hindi nagbabago. Kahit kailanman, hindi mo kami iniwan. At patuloy naming nararanasan at nararamdaman ang pagsama mo, Panginoon, sa buhay namin ito. Kaya naman, Lord, dapat kang sambahin at purihin. Para sa iyo, Panginoon, ang awit na ito, mabigyan ka ng kagalakan, ngiti. Purihin ka, O Diyos. Panginoon Jesus, hawakan mo ko. Ang puso ko ito'y naninindig, pagkat wala ng ibang tunay na pag-asa, kundi ikaw lamang. Ang nais mo makita ko kung sino ka sa buhay ko, kaligtasan, kapatawaran, dahil mahal mo ako. Pagkat ikaw lang ang tunay na mabuti, Panginoon, ngayon at kailanman.
ako'y bababa, pagkat wala na madakila sa buhay ko kundi ikaw. Ikaw lamang, Panginoon, pupurihin. Panginoong Jesus, purihin ka. Ang sala ko sa'yo, nilinis mo. Pagmamahal na tunay ay aking natamasa doon sa Kalbaryo. Ang nais mo makita ko kung sino ka sa buhay ko, kaligtasan, kapatawaran, dahil mahal mo ako. Pagkat ikaw ang tunay na mabuti, Panginoon, ngayon at kailanman. Itataas kita, ako'y bababa, pagkat wala nang madakila sa buhay ko kundi ikaw. Pagkat ikaw lang ang tunay na mabuti, Panginoon, ngayon at kailanman. Itataas kita, ako'y bababa, pagkat wala nang madakila sa buhay ko kundi ikaw. Hallelujah. Sing to Jesus. Hallelujah. Ang nais mo makita ko kung sino ka sa buhay ko, kaligtasan, kapatawaran, dahil mahal mo ako. Pagkat ikaw lang ang tunay na mabuti, Panginoon, ngayon
Panginoon, ngayon at kailanman. Itataas kita, ako'y bababa, pagkat wala nang madakila sa buhay ko, kundi ikaw, pagkat ikaw lang ang tunay na mabuti. Panginoon, ngayon at kailanman. Itataas kita, ako'y bababa, pagkat wala nang madakila sa buhay ko, kundi ikaw. Tanging ikaw lang ang Jesus. Ikaw lang ang Jesus, ang dadakilain namin, Panginoon. Sa buhay namin ito, Lord, nawa makita mo, Panginoon, na ang ninanais ng bawat isa na iyong mga nilikha ay ikaw lamang, O Diyos. Ilagay mo, Lord, sa bawat puso ng iyong mga anak at lahat ng taong nanonood ngayon na nais mong lumukulok dyan sa puso na yan. At walang anumang saya, hindi masukat na kaligayahan kapag ikaw, Lord, ay nakaluklok sa pusong ito. Ang aming tunay na Diyos, ang pag-ibig mo'y wagas, magpakailanman. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang parangal, sa iyo ang pinakatakila, ikaw lamang, Jesus, ang sasambahin ng iyong mga nilikha. Ang lahat na nagmamahal sa ating buhay na Diyos ay magsabi ng Amen! 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 Hallelujah to you, Jesus! Hallelujah to you, Lord! Magandang umaga po sa lahat. Kamusta po kayo? At welcome po ulit sa ating online service dito sa Kingdom Ministries. Kami po ay nagagalak na makasama po namin muli kayo ngayong umagang ito. At bago po tayo magtuloy, magsimula po muna tayo sa isang panalangin. Let's pray. Heavenly Father, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa panibagong araw na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Maraming po salamat, Lord, sa panibagong chance na kami po ay mag-aral ng iyong salita at matuto, Panginoon, ng iyong word, Panginoon. We pray na ikaw ang mag-guide sa amin ngayon, sa amin pong pag-aaral. Ikaw po ang mag-provide ng wisdom, and we welcome the Holy Spirit, not just in this church, but also in the households of our brothers and sisters who are joining us in our online service today. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. So, ngayon pong umaga ay part 2 po ng ating pinag-aaralan. Nandito po rin po tayo sa topic na falsehood. No po? At makikita nyo po sa ating PowerPoint na ang nilagay ko pong title ay Truth Amid a Sea of Fake News. Saktong-sakto po itong topic na to. Ma-share ko lang po sa inyo. Alam nyo itong konsepto ng fake news ay ano po ito meron po itong medyo malapit sa akin. Malapit in a sense na pinag-aaralan po kasi namin ito doon po sa aking pag-aaral bilang isang English teacher. Yung po kasing mga fake news, meron po kasi tayong mga iba-ibang istruktura na sinasabi, no? At nakakalungkot na sa 21st century, kung saan napakaraming paraan para maka-alam o matuto ng impormasyon, ay napakarami rin naman ng channels o pamamaraan kung saan nai-spread yung tinatawag na disinformation.
misinformation or fake news. Saktong-sakto po yan kasi ang pinag-aaralan nga po natin ay yung ating pong topic na falsehood. No po? Malawak pong usapin yung fake news. Sobrang lawak, in fact, sa iba pong mga universidad, sa ibang mga universities, sa ibang bansa, sa mga ibang universities sa ibang bansa. At maging sa Pilipinas, nag-uumpisa na po tayong mag-develop ng mga courses sa kolehiyo, sa senior high school, at meron na rin mga nagsisimula ng moves na ma-introduce yan as early as junior high school and elementary. Alam niyo po, sa hindi po nakakaalam, sa senior high school, meron po tayong tinatawag na subject na Media and Information Literacy. Mas kilala sa tawag na MIL. Yung mga nag-senior high school po, na mga college student ngayon, kilalang-kilala po nila yung subject na MIL. At ang isa po sa tinuturo dyan talaga ay kung paano ba makapag-spot ng fake news. Paano ba malaman? Ano ba yung mga totoo sa hindi sa mga nakikita natin sa social media? Kasi alam niyo po, sa sobrang dami ng kaparaanan para po tayo ay makapag-share ng impormasyon, ay marami ring mga tao yung naniniwala bigla-bigla sa mga nakikita nila sa social media, specifically sa Facebook. Ngayon po, sa kagaya po na sabi ko, no, napakahabang usapin po nito. In fact, isang semestre po, minsan nga isang taon, 2 semestre pinag-aaralan. Ito pong ating tungkol sa fake news. Pero hindi po natin pag-uusapan ngayong umaga yung mismong concept ng fake news. Ang ifo-focus po natin is yung concept ng falsehood. At last week po ay tinuro sa atin ni Pastora SP kung ano po yung falsehood. Kung ano ba yung root of falsehood. At syempre, alam naman natin na sino pa ba naman ang pag-uugatan ng falsehood, kundi walang iba kundi ang Prince of Lies na si Satan. Na talagang siya ang pinag-uugatan ng mga kasinungalingan sa mundo. So kung ano man yung mga kasinungalingan na ini-inject sa isip natin sa pang-araw-araw nating buhay, talagang nanggagaling yan sa ating kaaway. No? At isa din sa natutunan natin, kay Pastor SP, yung summary ay, what God wants is a heart that follows God. Yan ang summary dun sa kanyang shinare last week. Ngayon naman pong umaga, pag-usapan po natin ng mabilis yung concept ng true or false. Ayan. Nung bata po tayo, kapag po tayo, nung tayo nag-aaral sa elementary, as early as elementary, na-encounter na po natin itong true or false na type of exam. Minsan, pinapasulat ng teacher, write T if true, F if false. Yan. Tapos may mga tanong. At pag pinag-aralan po natin, marami po sa atin, sa pananaw natin, yung mas madali po yung true or false, di ba? Kaysa pag nagpa-exam ng identification. Limbawa, what is the, the atomic number of gold? Naku, ang hirap niyan. Pero kapag sinabi na true or false, gold can be melted. Madali, no? Kasi ang gold na melt sa sapat na init, yung gold ay natutunaw. Kaya nga nagagawa siyang necklace, nagagawa siyang earrings, nagagawa siyang singsing, at kung ano-ano pa. So, kapag po tayo ay nag-aaral, madali sa atin yung true or false. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Habang tumatanda tayo, nare-realize natin na hindi pala ganun kadali yung yung exam ng buhay na true or false. Yan. Sa 21st century po, na pamumuhay ng mga tao, unfortunately, napakarami na talagang false. So kaya ko po nilagay na, tawag dyan, quotation mark dyan sa ating PowerPoint, kasi wala naman pong salitang falses, wala namang plural yung false. No? Pero there are many truths and falses in the 21st century. Napakadami pong mga katotohanan na nangyayari sa ating 21st century na yung totoo, binabaliktad, ginagawang mali, o ginagawang hindi totoo. At yun namang mali at hindi totoo, ang siya namang binabaliktad para maging totoo o magmukhang totoo. Sabi ko nga po dyan, no, tingnan po ninyo itong next point ko. No, sabi dyan, what's regarded as wrong are being re-examined by the 21st century man if it's really false. Bigyan ko po kayo ng mga mabilisan na example dito.
yung mga mali talaga na tinuturo naman sa Bible, tinuro sa Ten Commandments, tinuro ni Jesus sa kanyang mga disciples, ay pinagdedebatihan pa kung talaga bang mali ba talaga yan, yung sinasabi na yan. No? Ano po ang magandang example dyan? Halimbawa, yung napakasensitibong topic ng abortion. Yan. So, yung napakasensitibong topic ng abortion ay malinaw naman po na nakasulat sa Bible na hindi dapat kumitil ng buhay, lalo na dun sa mga baby na wala namang kaalam-alam. Pero ngayong 21st century, napakarami kong nakikita sa social media na ang pinapakalat nilang katuruan o kaisipan sa mga kababaihan ay okay lang yan. Alam niyo po, merong napaka-dangerous na statement na ang term po natin dyan ay vague. No? V-A-G-U-E. Napaka-ambiguous. Ibig sabihin yung ibig sabihin po ng ambi, it comes from the root word na dalawa. Kaya po ambi, di ba, pagka kaya mong magsulat ng kanan at saka kaliwa, ang tawag sa'yo ambidextrous. Yun yung tawag sa'yo pag kaya mong magsulat. Ako po, hindi ko kaya yon. Yung kanan nga lang, ang pangit ko na magsulat, di yung kaliwa pa. So yung salitang ambiguous, ibig mong sabihin, malabo kasi parang di mo mawari kung kanan ba o kaliwa. No? Ang dami pong concept na tinuturo ngayon na ambiguous o malabo at ginagawang parang okay yung hindi okay at ginagawang hindi okay yung okay. Okay? So, tingnan po natin. Halimbawa, okay po ba, true po ba, tama po ba na sa buhay ng tao siya ay nagpe-pray? Yes or no? Comment down below. Ang sagot, yes, it is true, it is right, it is correct na nagpe-pray. Amen? So siyempre may iba-ibang religion. May Christian, may Muslim, may Hindu, at may Buddhist, at marami pa. Sa United States of America, ang ginawa nila, nung panahon ng 1960s, 1970s, ang mga schools, bago magsimula ang klase, nagsisimula sa prayer. Pero ngayong 21st century, anong ginawa ng Amerika? Kinwestiyon. Tama ba na nagpe-pray? Kinwestiyon. Paano yung hindi naniniwala sa Diyos? Paano yung hindi Christian? Paano yung ganito? Paano yung ganito? So anong nangyari? Nakalulungkot. Napakaraming states, federal states sa United States of America, ang nag-ban sa prayer sa schools. Na-imagine niyo po ba yan, mga kapatid? Mukhang simple, no? Mukhang simple. Siguro, Sir Matt, pwede naman ho kasing mag-pray ng ng individual. Oo naman, talagang pwede mag-pray ng individual. Pero itong tanong, bakit mo ipagbabawal pag-pray sa school? Mali ba yun? Hello? Amen? So, merong mga tao ngayon na pinupush forward na dapat daw hindi natin gawin yung prayer publicly kasi hindi naman daw sila naniniwala doon. So, dapat daw irespeto sila. Ayan, yung mga concept ng mutual respect. Tingnan niyo po ito kung gaano ka-twisted o ka-perverted ang mundo. Ang sabi ng iba, hoy, huwag kayong mag-pray publicly kasi dinidisrespect nyo kami. Kasi hindi kami naniniwala na dapat nagpe-pray tayo publicly. Ngayon, ang sagot naman nung pag tiningnan natin, akala ko ba respect, kapatid? Bakit kami pinagbabawalan mong mag-pray publicly? Pero ikaw, sinasabi mo sa amin na huwag kami mag-pray publicly, di parang dinidisrespect mo naman kami niyan. Amen po ba, mga kapatid? So, nakikita po ba natin kung paanong tinutwist ng mundo yung kanilang kaisipan, yung kaisipan ng mga tao? Simple lang, mukha pong simple, ano? Mukhang simple lang yon. Prayer lang naman yan, Sir Matt, yung prayer in public, pinagbawal sa US. Di naman yan masyadong big deal, Sir Matt. Hindi nga ba talaga?
Wala po akong masyadong data o statistics ngayon. Pero subukan kaya nating pag-aralan, statistically, ilan ang mga school mass shootings na nangyari sa Amerika pagkatapos nilang simulang iban ang prayer sa school. Wala po akong data ngayon, pero walang isang taon, simula nitong sabihin na nating 10 years ago, walang isang taon akong nabalitaan na walang mass shooting sa United States of America. Ngayon, maaaring mali po ako, no? Kasi maaaring kahit nung panahon naman, Sir Matt, na merong prayer sa school, meron na rin namang mass shooting. Ang ibig sabihin po ng mass shooting, by the way, mga kapatid, yung mga namamaril, nababalitaan niyo po ba yan? Yung namamaril sa school, papasok bigla, may dalang Armalite, pagpababarilin yung mga tao, yung mga teacher, yung mga estudyante. Para sa akin, it's more than a social or a sociological thing. Para sa akin, it's more than a psychological thing. Kasi sinasabi nila na yung mga namaril, syempre may psychological illness. Nandun na tayo. Totoo naman yan, may psychological illness. Kung wala ka bang psychological illness, mamamaril ka ng mga tao nang wala namang ginagawang masama sa'yo o wala kang dahilan. So ano po yung punto ko dito, mga kapatid? Sa simpleng example ko po na prayer in school, binan sa Amerika, hindi ba true na dapat naman nagpe-pray tayo? Individually and publicly. Dapat ginagawa po natin yan. Pero ano po ang ginagawa ng 21st century mind, 21st century culture? Sinasabi nila na mali yon. Hello? Amen? So sasabihin nila na, huy, mali yan. Pero pwede kaming mag-parade ng nakahubad, ng kung ano-ano pang mga kabulastugan. Kasi this is a free nation. Talaga ba? Nasusundan po natin, mga kapatid, kung ganong pine-pervert yung truth. Sabi mo, bawal kami mag-pray publicly kasi dinidisrespect namin kayo. Pero kayo, pag nag-display publicly ng mga kung ano-anong gusto nyo, kung ano mang mga para-parada nyo na yan, sa inyo okay yon kasi freedom. So, yung freedom ng isang taong mag-pray bawal, pero yung freedom yung mag-display ng kung anong pinaniniwalaan nyo, pwede? Matindi po, ano po, mga kapatid. Ganyan po katindi manlin lang ang kaaway. May bibigay pa po ako isang example sa inyo. Napanood niyo po ba sa balita yung isang sikat na cake shop ng isang Kristiyano sa Amerika? Ito po, hindi ko lang po kasi na-download yung data, na hindi ko po na-save kung anong pangalan ng cake shop. Pero hanapin ko po, tapos i-share ko sa page natin. May isang cake shop sa Amerika na dinemanda. Alam niyo po kung ba't siya dinemanda? Kasi ayaw niyang tanggapin gumawa ng cake para sa kasal ng 2 lalaki. Ulitin ko po. Kaya siya dinemanda kasi may 2 lalaki na gustong magpakasal pero ayaw niyang gawan ng cake. Pag inisip niyo po, nagkukwentuhan kami ng misis ko, nasaan ang mutual respect doon? Ang tanong namin nga ng misis ko sa isa't isa, iisa lang ba gumagawa ng cake doon sa lugar na yun? Hello? Amen po ba? Yung rights daw nila bilang 2 lalaki na gustong magpakasal, na by the way, malinaw na sinulat sa Bible na hindi dapat mag-asawa yung 2 lalaki. Pero sige, kung yan yung freedom na sinasabi nyo gusto nyong gawin, o di gawin ninyo. Basta kami, sinasabi namin, hindi yan tama. Hindi yan acceptable sa mata ng Diyos. Ngayon, kung ako yung Kristiyano na may-ari ng cake shop at sinabi kong against kasi yan sa aking paniniwala, dinidisrespect ko raw sila. So, dinemanda nila ako. Pero nalimutan yata nila na dinidisrespect din nila yung paniniwala ko. Hello? Nasusundan po natin? Yan po yung mahirap ngayong 21st century. Maraming truths. So sabi ko nga po sa inyo there are many truths and falses in the 21st century. Yung mali, ginagawang tama. Yung tama, ginagawang mali. Amen? So ulitin ko po, bilang mga Kristiyano, malinaw na nakasulat sa Bible, hindi dapat magsama ang lalaki at lalaki, babae at babae. Malinaw. Pero dapat ho ba nating sumpain, layuan, awayin yung mga LGBT? Ang sagot ko po dyan, hindi. Bakit? Dahil tao yan,
mahal yan ng Diyos. Lahat yan, kagaya natin, nagkakamali, nagkakasala. Pero malinaw din po ang standards ng Panginoon, mga kapatid. Hindi allowed, hindi acceptable sa Panginoon, sa mata ng Diyos, yung LGBT marriage. So, napakatindi po niyang topic na yan. At alam niyo po, napakasensitibo niyan. At alam ko na sa mga nanonood ngayon sa ating online service, ay napapataas ang kilay o napapakunot. Pero yun po yung topic natin ngayon, mga kapatid. Hindi pwedeng i-sugarcoat ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng i-sugarcoat na, okay lang yan. Kasi love naman kayo. Ibig sabihin ng sugarcoat, para bang pagmumukain nating maganda. Kahit straightforward, suntok siya talaga. Sinabi talaga ng Diyos, malinaw. Sa Exodus nakasulat yan, hanggang sa New Testament, binabanggit yan sa Hebrews. So ano po yung point natin, mga kapatid? Sa 21st century, sobrang dami pong mga konsepto, katuruan, paniniwala na hindi dapat, pero ginagawang okay. At yun naman pong okay, tama, ginagawang hindi okay. Alam niyo po, simple lang naman po yung pananaw ko dun sa prayer. Naalala ko po ito, mai-share ko sa inyo. Lumaki po kasi ako sa PCU, Philippine Christian University. Simula grade 1 hanggang 4th year high school, dyan po ako nag-aral. Meron po akong kaklase na ibang relihiyon. Hindi ko na po banggitin kung ano yung relihiyon niya. Pero yung relihiyon niya, hindi sila naniniwala na dapat sila ay, yung manunumpa sa watawat ng Pilipinas. Yun po yung relihiyon nila. At sa relihiyon nila, hindi siya naniniwala na dapat siya ay nakikidasal sa relihiyon ng iba. Yun ang paniniwala ng relihiyon nila. Ngayon, high school po ako, kaklase ko po ito, at kami po'y naging magkaibigan. Hindi po kami nagbastusan sa isa't isa na ako, born again, ikaw, ito yung religion mo. Pero nirespeto po siya ng school. Gumawa ng letter yung kanilang pastor dun sa kung anumang religion yon at sinulat doon, pasensya na kayo pero hindi a-attend itong si ganitong bata na to sa flag ceremony tsaka sa prayer, kasi sa PCU may prayer, dahil hindi bawal yan sa amin. So ano pong ginagawa na itong kaklasing kong to? Tuwing flag ceremony, nandun na siya, habang nagpa-flag ceremony kami, nasa classroom siya, naghihintay sa amin. O di ba pwede naman po yun mangyari? Na dahil Philippine Christian University yung school namin, malamang dapat nagpe-pray at tinuturo ang mag-pray ang mga estudyante. Christian University nga Amen po? So kung nandito tayo sa isang bansang Kristiyano, syempre po, meron din namang hindi Kristiyano sa Pilipinas. Pero pwede po tayong mag-coexist sa isa't isa. Bakit kailangang sabihan ng itong grupong to na ipagbawal dapat yan, kagaya ng nangyari sa Amerika? Huwag po sanang dumating yung panahon, mga kapatid, na hindi na tayo free mag-gather. Pero actually, alam niyo po, mga kapatid, kung babasahin niyo po yung Revelation, ako personally, di naman po ako magtataka kung mangyari po yan. Dahil nakalagay naman yan sa Bible. At ang dalangin ko, kung mangyari man yan, manatili po tayo sa ating pananampalataya, sa ating Diyos na buhay. So tuloy po tayo. Maraming truths, kagaya na sabi ko, parang 10 minutes ko yata o 15 minutes ko diniscuss yung specific na topic lang ng mga truths na yan. Marami pong truths sa mundo, pero sa ating mga Kristiyano, isa lamang po ang truth. At ito po yun. Nakikita niyo po sa inyong slide ngayon, sa inyong screen. For Christians, truth is Jesus, and Jesus is truth. Amen? Ulitin po natin. Makisabay po kayo sa akin at sambitin niyo po. For Christians, truth is Jesus, and Jesus is truth. Everything else follows. Lahat ng nakapeg doon, kumbaga foundation po natin yan. Kapag yun po ang foundation natin, yung pagiging Kristiyano po natin, kahit hanggang 100 floors, nakikita niyo po yung analogy ko, kung malalim na malalim yung foundation po natin, yung mga nasa engineering, alam nila yan, kung gaano kataas ang building mo, dapat malalim din ang iyong foundation. Hindi pwedeng nagtayo ka ng napakataas na building, pero yung foundation mo mahina, babagsak ka. Ganyan ang marami sa mga Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano bumabagsak kasi mahina pa yung foundation. So marami na ang tawag dito na
nasusway sila sa ibang mga tinuturo ng mundo. Ito pala, naalala ko lang, no? Hindi ko lang kasi naidagdag dito sa ating slide. Sa Amerika, may sikat na talk show. Alam ko, kilala niyo siya. Ang pangalan niya, si Oprah Winfrey. Anong sinasabi ni Oprah Winfrey? Marami raw hong way papunta sa Diyos. Napakalinaw naman sa Bible, sa John 14:16 ba yan? I am the way, the truth, and the light. No one else comes to the Father but through me, sabi ni Jesus Christ. No one else comes to the Father but through me. At yung me ay si Jesus Christ. Hindi po ako ha. Meron po kasing iba dyan, sinasabi na siya daw ho yung huling pipirma ng kaligtasan ng tao, ay hindi ho tayo. Hindi ho ako yon. Ang pinipirmahan ko po clearance sa school. No? Hindi ko po pinipirmahan ng kaligtasan ng tao. Ang nakalagay po sa Bible, no one else comes to the Father but through me. Yung me si Jesus Christ. So, yung sinasabi ng isang sikat na TV show host na si Oprah, ay false na agad. Kasi sabi niya, maraming daan papunta sa Diyos. No? Okay. Alright. So anyway, let's proceed po. Ang ating pong verse. So yun po yung ating review. Ano? Kung ano yung falsehood at kung ano-ano. At napakahalaga po na malaman po natin yung truth. Kasi po sa ating mundo ngayon, talagang napakaraming false. So, so far, hopefully, ang naiintindihan po sana natin ay, nung bata po tayo sa school, para pong madaling isipin o intindihin yung salitang true or false. Yung exam na true or false, madali lang yan, Sir Matt. Pero habang tumatanda po tayo, habang lumalalim yung ating pagkilala sa ating sarili, sa mundo, sa Diyos, parang hindi na pala ganun kadali, Sir Matt, alamin kung ano ang true sa false, sa tama, sa mali, sa good, sa evil. Pero sa totoo lang po, madali lang po. Simpleng-simple lang. Basta standard ni Jesus ang nasunod, yun na yun. Wala ka ng iba pang titingnan. Basta standard ni Jesus, yun na yun. So, ang ating pong verse sa umagang ito ay makikita po sa 2 Corinthians 4:4. Tingnan po natin to. Tandaan po natin, no, ang 2 Corinthians, ang book of 2 Corinthians ay sinulat po ni Paul. So, most likely, ito po ay naisulat 2,000 plus years ago. Kasi si Paul po ay nagsulat a few years after si Jesus Christ ay na-crucify. No? So ano lang po yung gusto ko i-point out dito, napagkatagal na po na sinulat ni Apostle Paul itong salita na ito, itong verse na ito. No? Anong po sabi dyan? Sabay-sabay po nating basahin. The God of this age, take note, sabi niya, the God of this age, yung age na sinasabi niya, yung panahon niya, has blinded the minds of unbelievers. Take note, the God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang sabi po ni Apostol Pablo, nung panahon pa po niya, the God of this age, yun daw, Diyos-Diyosan, at take note, maliit pong G. Ibig sabihin, hindi po totoong God, Diyos-Diyosan lamang. The God of this age has blinded the minds of unbelievers. Doon lang po muna tayo sa first portion, sa first independent clause nitong isang buong statement na merong dalawang clauses. Yan. So, kung pag-aaralan natin yung grammar, doon lang po muna tayo sa first portion. Tingnan niyo po ito. The God of this age. Nung panahon ni Apostol Pablo, meron na kaagad maraming Diyos-Diyosan. At sa totoo lang, years, thousands of years before Apostle Paul, nung nangyari yung Exodus, yung nangyari yung mga nasa 1st and 2nd Kings, yung nangyari sa Chronicles, alam niyo may cycle talaga eh. Ano yung cycle? Yung tao, lalapit sa Diyos. Tapos may henerasyon na malilimutan ng Diyos at maghahanap ng ibang Diyos. Huwag na po tayo lumayo. Naalala niyo po ba yung 10 Commandments na nakuha ni Moses? Hindi po ba, umakyat lang siya sa Mount Sinai, nagstay doon ng 40 days ba, 40 nights? Pagbaba niya, o ano na, meron ng Diyos-Diyosan na hugis baka, yung mga Israelites. At saan, paano nila ginawa yun? Tinunaw nila yung kanilang mga gold na nakuha nila sa Egypt nung sila ay lumabas sa Egypt. Isipin nyo, 40 days lang nawala, ilang araw lang nawala si Moses, pagbaba niya, may Diyos-Diyosan na ng iba. So talagang ang tao po, kapag mahina yung foundation ng relationship sa Diyos,
ilang panahon lang, bibitaw, maghahanap ng ibang Diyos. Sa panahon po ni Paul, may iba ring mga Diyos-Diyosan. Kasi ang Israel noon ay nasasakop ng Roman Empire. At syempre, ang Roman Empire ay may sarili nilang religion, basically pagan, at meron din silang mga sarili nilang mga gods and goddesses. Pag-aaralan po natin yung mythology, yan po yung mga tinatawag na Roman gods and goddesses, di ba? Halimbawa, sa Greek, ang god of thunder and lightning nila, halimbawa, ay si Zeus. Sa Roman, si Jupiter, mga ganyan. So, sa pag-aaral po ng mythology, makikita natin na napakadaming gods and goddesses ng Romans. So, yun po, malamang yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Pero tayo po yung magnilay-nilay. Sa 21st century, ngayon po yon yung 21st century, ano po kaya yung gods ng mga tao? Madami po. Sige nga po, i-type nyo nga po sa inyong screen ngayon. Ano-ano po kaya yung mga gods ng mga tao ngayon? Yan. Marahil, isa sa gods ng mga tao, gadget. No? O sa pangkalahatan, internet. Bakit po? Kasi talaga namang ilang oras sa isang buong maghapon ang ginugugol natin sa harap ng internet. At yung internet ay nagbibigay sa atin ng impormasyon, nagbibigay sa atin ng sagot sa ating tanong. Hindi po ako magtataka kung maraming tao ang namumuhay na parang Diyos na nila ngayon yung internet. Tingnan niyo po ito. Nung unang panahon, nung wala pang internet, maririnig niyo po yung mga tao na, sabi sa akin ng Lord. Nag-impress sa akin ng Lord. Ngayon, pag tinanong mo, paano mo nalaman yan? Saan nanggaling yan? Nakita ko sa internet. So baka lang, no? Ewan ko. Ano pa kaya mga God? Siguro, God din ng 21st century, yung mga human leaders, yung mga human politicians. Yan. Nako, ito, napakasensitibo rin po nitong topic, mga kapatid. Ang dami pong politician sa mundo ngayon, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo po. Kung nagbabasa po kayo ng mga world news, nanonood po kayo sa CNN, BBC, magugulat ho talaga kayo sa kind of influence that are being provided by politicians. Na pag sinabi ng politician na ito ang sinasabi niya, susundin siya ng maraming tao. Bigyan ko po kayo ng example. Kilala niyo po ba si Jair Bolsonaro? Si Jair Bolsonaro po ang presidente ng Brazil. At anong sinabi ni Jair Bolsonaro? Hindi daw totoo yung COVID. At yun ay opinion niya. Para sa kanya, ito daw ay hindi totoo. Ayun. Nag-top 1 sila. Ngayon, hindi na sila top 1. Mga pang top 3 na sila. Top 4. Number 1 na kasi ngayon, India. Pero sa Brazil, sobrang daming namatay dahil sa COVID. At ang daming naniwala kay Jair Bolsonaro, doon sa presidente nila. Ito pa, bago pa po yung, medyo may saltik po talaga yung presidente ng Brazil. Alam nyo po, bago nangyari yung COVID, nabalita na nasusunog yung Amazon. Imagine, ang nagsabi na nasusunog ang Amazon ay NASA. Bakit po NASA? Kasi may satellite. Nakikita sa satellite, may video feed na nasusunog yung Amazon. Ano sagot niya? Hindi yan totoo. Hindi nasusunog ang Amazon. Yung Amazon po, para po siyang isang napakalaking rainforest. Isipin niyo po buong Luzon, ganun kalaki, tas puro rainforest siya. Akalain mo, sabi niya, hindi daw totoo nasusunog yung Amazon. At ang dami namang mga tao na naniwala sa kanya. Yung mga tao na naniwala sa kanya, malamang, mas naniniwala pa sa kanya kaysa naniniwala sa Diyos. Hello? Ayan. Mga kapatid, ito po'y mahalagang reminder. Kung tayo po'y mga Kristiyano, o kahit di ka na Kristiyano, kapatid, kung first time mong manood dito sa aming Facebook Live na online service, kung ang Diyos nga, matagal ko na po itong gustong sabihin sa aking Facebook, hindi ko na lang, nalilimutan ko lang i-post. Pero naisip niyo po ba, kung ang Diyos nga at some point in your life, tinanong mo, kinwestiyon mo Hindi nga, ako lang ba yung dumaan sa punto na mahina yung faith na tinanong, Lord, bakit naman ako? Lord, bakit mo naman ito nagawa pa sa amin? Lord, bakit nangyayari ito sa buhay namin? Bakit, Lord?
Hello? Tinanong mo na ba sa buhay mo, bakit ito nangyari, Lord? Isipin mo, yung Diyos tinanong mo, pero yung politician na nagsasabi ng kung ano-ano, hindi mo question, hindi mo man lang tinanong kung totoo ba sinasabi nito. O wag na lang politician. Baka sabihin natin, si Sir Matt, masyado namang, hindi, wag po, sige, influencer. YouTube. Sinabi lang nung influencer na ganito, naniwala ka na? Mag-ingat po tayo mga kapatid. Tandaan po natin ito. Kung yung Diyos dumating sa buhay mo, tinanong mo, Lord, bakit? Yung halimbawa, namatayan ka. Pag may namatayan, yan ang madalas na tanong, Lord, bakit siya pa? Ang bait-bait niya. O, di ba? Ganyan tayo. Lord, bakit ako yung nawala ng trabaho? Mabait naman ako, masipag naman ako, yung tamad dun sa office. Na-promote pa. Lord, bakit? Diyos nga, tinanong mo kapatid. Yung Diyos nga, kinwestiyon mo pero yung tao lang, di mo kinwestiyon? Yung tao lang, feeling mo, tama palagi? Yung tao lang, feeling mo, kahit anong sabihin niya, okay lang? Mag-ingat tayo, mga kapatid. Saliksikin po natin ang ating mga puso at isip ngayon habang tayo nakikinig. Baka naman Diyos mo na ngayon yan. Yung pinanunood mo sa YouTube na influencer, yung politician na lagi mong sinusuportahan, baka naman yan na ang Diyos mo, kapatid. Ingat. Mag-ingat po tayo. The God of this age has blinded the minds of unbelievers. Dito po, pinakikita dito yung God na, yung dito talaga. Pero ang sinasabi ko po ngayon, 21st century, sobrang dami ng uri ng iba-ibang mga gods. Ano po? So ituloy po natin. Sabi po dito, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. So pag tinignan po natin itong verse na to, yung mga minds, yung mga unbelievers na nagkakaroon po ng ibang perspective, kasi nga, hindi nila nakikita yung light of Christ. Ano po? So, pag pinag-aralan po natin ito mga kapatid, pag pinag-aralan po natin ito mga kapatid, makikita po natin na talagang sobrang daming false prophets. Kanina lang yung sinasabi ko, di ba? Merong nagpapakilalang appointed son of God daw siya. Nako, nakapakadelikado po niyan. Isipin mo ba yan? Wala naman ako nakita sa Bible na sinabing, I am the way, the truth, and the light. No one else comes to the Father but through the clearance that I will sign. Wala namang nakasulat na ganyan sa Bible, mga kapatid. Pero sabi nung isang false prophet na yan, na talagang napakadelikado at nakalulungkot dahil maraming naniniwala, sa kanya, nakapagtataka naman talaga, talagang may naniniwala naman talaga pong kailangan po nating ipag-prayan mga kapatid kasi, at sana ma-share natin sila talaga ng totoong word of God kasi nakakalungkot na sila ang tawag dito, inaakay sa maling daan. Nakakita na ho ba kayo ng ganon? Yung bulag, inaakay nung isang bulag, tapos yung pag-akay niya papunta pala dun sa bangin. Ayun, patay sila lahat doon. Okay. So tuloy po tayo mga kapatid. So ano po ang ating mga lessons o mga takeaways para sa umagang ito, mga kapatid? Kung ang God of this age will blind or has blinded the minds of unbelievers, then, una po sa lahat, kailangan po nating matutunan, ma-realize, ma-digest, maintindihan that the battle of truth begins with the mind. Sabihin po ninyo, the battle of truth begins with the mind. Ang paglalaban po ng kung anong tama o mali, true or false, good or evil, acceptable to God, not acceptable to God, it begins with the mind. The enemy's primary target is always an individual's mind by injecting lies. Balik po tayo sa verse kanina. Tingnan po natin yung verse kanina sa 2 Corinthians 4:4. Ano po yung sabi dyan? The God of this age has blinded the minds. Binablind ng maling kaisipan. Ano yung pag binablind? Ibig sabihin, tinuturuan, ini-injectan ng lies. Ano yung mga truths, halimbawa? Kapag ikaw ay namatayan, doon na lang po tayo sa simpleng example. Kapag ikaw ay namatayan, normal pong maging malungkot ka.
palagay ko, mas abnormal yung may namatayan, tapos masaya ka. Pero nakakita na ho ba kayo ng mga Kristiyanong malalim na ang relasyon sa Diyos na naglibing? Nakakita na ho ba kayo ng ganyan? Wag na po tayo lumayo kung kayo po'y dumalo dun sa libing ni Pastor Molo na napakahaba ng pila bago makarating sa Emerald. Malungkot ho ang mga tao pero may joy sa puso. Amen? Kasi alam nating lahat, number 1, si Pastor Molo ay kinuha ng Lord, so kasama na siya ng Lord. Number 2, alam natin na tayo bilang mga Kristiyano ay pupunta rin sa ganon balang araw. Darating din tayo sa punto na tayo din ay kukunin ng Diyos mula dito sa buhay natin sa mundong ito. At ang punto ko po, kapag namatayan ka, meron ka talagang mararanasang kalungkutan sa puso mo. At alam niyo po ang gagawin ng kaaway? Dadagdagan, i-injectan ka ng lies. Bigyan ko po kayo example. Ilan na po ba yung naghingalo na nagsabi sa pastor, Pastor, yung nanay ko, yung lolo ko, yung ate ko, yung kung sino man, may sakit, nasa ospital. Pag-pray nyo naman na sana gumaling. Namatay. Yun. Anong isisingsik ngayon ng kaaway? Diba? Hindi totoo yung Jesus nyo. Nag-pray pa kayo. Nag-praise and worship pa kayo dun sa ospital. Nambulahaw pa kayo nung ibang nasa ward. Kumanta-kanta pa kayo ng Jesus is alive, Jesus is alive. Ayun. Yung kapamilya mo, patay. Hindi totoo yan. Ganyan ang kaaway. I-injectan ka ng lie. Balikan po natin yung nangyari sa Genesis 3. Tama ba? Genesis 3. Hindi po ba yan yung nangyari dun sa Genesis 3? Nung, dali po confirm ko lang baka mali ang pinagsasabi ko. Ayan, tama. Genesis 3. Tingnan nyo to ha. Basahin ko po Genesis 3:1. Now the serpent was more cunning than any animal of the field which the Lord God has made. And he said to the woman, Has God really said, you should not eat from any tree of the garden? Tagalogin ko po. Sabi ni Satanas na nasa katawan ng serpent. Sabi niya, Hoy girl! Totoo ba? Nasabi daw ng Diyos, bawal daw kumain ng kahit anong prutas dito. Sayang naman yung mga fruits na yan. Display lang pala yan. Unang banat pa lang. Tingnan nyo naman kung gaano kasinungaling tong demonyong to. Demonyo talaga no? Unang buka pa lang ng bibig, sinungaling agad. May Teka, tingnan natin. Ano ba yung nasinabi ng doon ng... Ayan, basahin ko po ha. Genesis 2:16. The Lord God commanded the man, saying, From any tree of the garden you may freely eat. But from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For on the day that you eat from it, you will certainly die. Genesis 2:16 and 17 po yan, mga kapatid. Tapos, biglang Genesis 3:1, biglang bumanat yung si Satanas na, totoo ba na bawal kayo kumain ng kahit ano? Ang linaw Pwede mo ngang kainin kahit ano. Binaliktad, di ba? Nasundan niyo po. Ang sabi ng Diyos, Adam, kahit anong prutas dito, pwede mong kainin. Puwera lang. Yan. Si Satan, tingnan mo to ito yung sinabi ng Diyos. Tingnan niyo kung gaano mambaliktad ang kaaway. Adam and Eve, pero una niyang kinausap si Eve. Eve, totoo ba na bawal kainin lahat ng prutas? Nakita niyo? Ang linaw pwedeng kainin lahat, puwera. Ito, bawal daw kainin lahat. Isang example lang po yan, mga kapatid. At next month pa po tayo matatapos o baka next year pa kung iisa-isahin natin lahat ng kasinungalingan ng kaaway simula Genesis hanggang Revelation. So ano po yung punto natin dito? The enemy's primary target is always an individual's mind.
Amen? Ano po ba ang ginawa niya kay Eva? Mind. Pinaglaruan ng isip. At alam na natin po yung history. No? Alam na po natin yung mga nangyari. There are so many false information ngayong panahon na ito. At alam niyo po, hindi po yan bago. Matagal na panahon na, simula pa nung nilikha ng Diyos ang mundong to, meron ng misinformation. Meron ng fake news. At sino ba ang father of fake news? Sino pa? Di si Satanas. Father of lies. So mga kapatid, kung may kilala kang tao, influencer man yan, artista man yan, politiko man yan, akademiko man yan, kung ang pinakakalat niyan ay kasinungalingan, alam mo na kung sino ang father niyan. Hello? Ingat. Dapat po ang ating father ay walang iba kundi ang Diyos. Dapat po ang father natin ay ang Diyos. Hindi po itong false teacher na ito, no? Okay. So tuloy po tayo mga kapatid. Next slide po natin dito, pagtingnan po natin, yung next slide po natin ay we are not just truth seekers, but we are truth bearers and sharers. Yan. We are not just truth seekers, di ba po si Pastor Molo, yan po yung tinuro sa atin na we should seek the truth, but we are truth bearers, taga-bit-bit po tayo, at truth sharers. Ulitin ko po tayo po, hindi lang tayo nagsisik o naghahanap o nagsasaliksik ng truth. Tayo pong mga disciples, tayo pong mga Kristiyano, tayo po ay taga-bit-bit din ng truth. At hindi lang natin yan binibit-bit para sa sarili natin. Binibit-bit din natin yan para naman ipamahagi o i-share sa iba. Tingnan po natin yung verse na nandiyan sa slide. Sa 2 Corinthians 4:4, sabi dyan, light shall shine out of darkness. Is the one who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Si Jesus Christ po, nung siya ay mula sa langit, bumaba sa lupa, siya po yung light. Light is equal to truth. Light is equal to Jesus. So kung si Jesus po yung light, si Jesus ang truth, dapat po bit-bit natin yung truth na yan sa buhay natin at hindi lamang po natin yan bit-bit sa buhay natin, dapat sineshare din po natin sa ibang mga tao yan. So yung sinasabi po natin na father of lies, sa dami ng mga maling tinuturo ng kaaway sa atin o maling mga kaisipan na itinatanim niya sa ating isip, dapat po matutunan natin na ma-realize na ang ating pong Diyos, ang ating pong Father, ay Father of truth. Father of light, no? Yan po ang ating kailangang bit-bitin sa ating mga buhay. Ano po? May pangalawa pong verse dito, 2 Timothy 2:1. Sabi diyan, tinuturuan ni Paul si Timothy. Sabi niya, be diligent to present yourself approved to God as a worker who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Yun pong first part, napaka-importante. Be diligent to present yourself. Be diligent. Dapat daw diligent po tayo sa pagharap natin sa Diyos. Yung pangalawang part, equally important. Ano pong sabi dyan? A worker who does not need to be ashamed. Mga kapwa ko po Kristiyano, sa 21st century, ang mga tao, literal na wala ng hiya. Hindi na sila nahihiya. Hindi na sila nahihiyang gumawa ng mali. Sa Facebook, mali na nga, pinagmalaki pa. Di ba? Ang dami po nating nakikita niyan sa YouTube. Ano yung mga nakikita natin dyan? Nung isang araw lang napag-usapan namin ito ng misis ko sa bahay yung online gaming, wala naman hong problema sa online gaming, pero nakakita na ho ba kayo ng nag-i-stream ng mga games na pinakikita na halos yung kanilang mga dibdib, mga babae? Marami akong mga kaibigan din at mga kakilala ng mga gamers na naiirita sa ganito kasi sayang daw. Kumbaga, ibig sabihin ng sayang, imbis na ang focus mo yung game, ang focus mo na tuloy, yung nag-i-stream ng game.
Yan, marami akong kakilala na naiinis din sa ganyan. Pero ano yung punto ko mga kapatid? Ang mga tao ngayon, di na sila nahihiya. Bakit? Kasi pag pinakita nila yung dibdib nila, maraming mag-view. Pag maraming nag-view, magkakaroon sila ng pera. So ang mga tao ngayon, di na sila nahihiya sa ganun. Bakit tayo mahihiyang i-share si Jesus? Kung yun ngang mali ginagawa, hindi nahihiya. Amen po ba? Tayo pong mga nakakaalam, nakakabitbit natin yung truth ng salita ng Diyos sa ating buhay, huwag po tayong mahiya na i-share yan. No? Kailangan ipamuhay po natin yan, mga kapatid. At panghuli po, ngayong umaga na ito. Next po natin, panghuli. We should live a life approved by God. Yun po yung nakalagay dun sa 2 Timothy 2:1. Sabi, be diligent to present yourself approved to God. Yung approved to God. Ano po yung matutunan natin dyan? Dapat tayo pong mga Kristiyano, we should live a life approved by God. Ano pong klaseng pamumuhay yan? Number 1, life that pleases God. Sa buhay po natin, isipin natin, pag may ginawa tayo, ito ba matutuwa kaya ang Diyos dito sa gagawin ko? Number 2, life lived for His glory. Itong gagawin kong ito, hindi ko to gagawin para purihin ako ng tao, pero ito gagawin ko para makita ng mga tao na, ay, si Sir Matt, kaya niya ginawa yan kasi isa siyang Christian. Ay, si ganito, kaya niya ginagawa yan kasi Christian yan. Kaya niya ginagawa yan kasi sinusunod niya si Jesus. Kailangan sa buhay natin, pag meron po tayong naging success sa ating buhay, hindi po makita na, ay, matalino kasi yan. Ay, magaling talaga yan. Ay, masipag talaga yan. Ay, matyaga talaga yan. Hindi, dapat ang makita nila, ay, kasi Kristiyano yan. So mga minamahal ko pong kapatid, kung tayo po ay nagtatrabaho at tayo po ay nandadaya sa ating trabaho, oras, halimbawa, yung mga nagta-time in, simpleng pandaraya sa ating trabaho, simpleng pangungupit sa ating mga magulang, hindi po yan pagiging Kristiyano. Hindi po yan living for the glory of Christ. Amen? So napakahirap po niyan, sa totoo lang, ako po ay hindi po malinis, marami rin po akong nagagawang pagkakamali, pero pagsikapan po natin na yung buhay natin, at ako talagang kaming mag-asawa pagka kinokorek ako talaga ng misis ko dyan. Kasi minsan, pag dalawa lang kami, syempre kayo, di nyo naman ako naririnig everyday, yung misis ko. Magnanunood kami ng balita, may nakita akong kapitbahay na ganito, meron akong comment. So, sasabihan ako ng misis ko na, uy, huwag mo sabihin yan. Minsan, hindi ko mapigilan yung bibig ko. So, dapat, matuto po tayo. No? So, ang punto ko po dyan, mga kapatid, minsan sa Facebook, sa Facebook. Minsan talagang kinokorekt ako ng misis ko at sinasabi niyang burahin mo yung pinost mo, hindi yun maganda. Kaya ngayon, kung napapansin niyo po sa Facebook, napakadalang ko na akong mag-post ng post ko. Madalas nagsishare ako. Yung mga na-post ng iba, sinishare ko. Kasi nga, iniiwasan ko na rin na meron akong masabi na hindi maganda. No? So, dapat ang ating buhay po ay lived for His glory. Lagi nating isipin, pag sinabi ko kaya to, pagka kaya ito ay aking pinost sa Facebook, matutuwa kaya ang Diyos dito? Mag-glorify kaya ang Diyos dito? That's number 2. At number 3, dapat po yung buhay natin, life with integrity. No, meron po, ang ating po bang buhay ay life with integrity. So yan po ang ating maging batayan sa ating pong pamumuhay. So bago po tayo magtapos, hinihiling ko po na tayo pong lahat ay pumikit at yumuko. Let's pray. Panginoon, ngayon pong umaga, humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo. Dahil sa buhay namin, meron kaming nagawa o nasambit na false. Hindi kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa mga nasambit namin o naisip namin na mga false na mga bagay, mga katuruan o kaisipan na salungat doon sa mga nakasulat sa iyong salita sa Biblia. Lord, sa pang-araw-araw po naming buhay, dalangin po namin na kami po ay matuto na isik yung truth, isik yung light, isik si Jesus Christ. At sa buhay po namin, hindi lamang po namin bitbitin o i-bear yung salita ng Diyos, kundi magkaroon kami, Panginoon, ng confidence, magkaroon kami, Panginoon, ng motivation, ng passion to share the Word of God to other people, to share Jesus Christ to other people.
Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi namin ito nagagawa. Pero dalangin ko po, Panginoon, ngayong umaga, bigyan niyo po kami muli ng panibagong fire in our hearts. Na kami po, Lord, ay maka-reach out sa ibang mga tao. Lord, dalangin ko rin po na tulungan mo kami na magamit yung aming mga social media para sa kapurihan mo lamang, Panginoon. Maraming po salamat. We lift up everything to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po. Sa magandang umaga po sa atin lahat. Ngayon po, tayo po ay mananalangin at tudulog natin sa Panginoon ang mga bagay sa ating mga buhay. Manampalataya po tayo na ang Diyos natin ay mabuti at siya ay tapat. Kaya itong mga dadalangin po natin, manampalataya po, ikaw kapatid, na sa Diyos ay walang imposible. Sino man ay na dumadalangin na yun na may kahilingan about sa kanyang karamdaman, ito ay pagagalingin ng Panginoon. Basahin ko po sa inyo ito. Psalm 103, 2-4. Blessed the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. For who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. James 5:14-15. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will rise him up. And if he had committed sins, he will be forgiven. Kapatid, manampalataya ka na ang Diyos natin na sinasampalataya na tapat, kaya kanyang pagalingin. Manalangin tayo. Panginoon, salamat, O Diyos, na sa panahon na ito, ang kapatid na ito, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon, salamat dahil ikaw po sa iyong salita, yung pangako mo, Lord, na kami pagagalingin mo, ang dumaloy, Panginoon, sa kapatid ko na ngayon, na humihiling na siya'y pagalingin. Ano mang karamdaman na meron siya, salamat po, O Diyos, siya'y bigyan mo ng pananampalataya, dahil sa iyong salita, kami, Panginoon, ay pagagalingin mo. Kaya, Lord, ang pangako na ito ay aming tinatanggap. Salamat, Lord, sa kagalingan. Ang sabi din ng Panginoon, sa kapatid ko na nanalangin ngayon about provision, Philippians 4:19, sabi dito, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Kapatid, the Lord will provide. Manalangin ka. Salamat po, O Diyos, itong kapatid na ito, na meron pangailangan. Sabi mo sa iyong salita, you will provide, you will supply all our needs. Kaya, Panginoon, anuman yung mga kakulangan, anuman, Panginoon, yung mga bayarin at gastusin, o anuman, Panginoon, hinihiling ng kapatid ko, na may kinalaman, Panginoon, doon sa pangailangan. Salamat po, O Diyos, sa iyo. You will supply all our needs. At ito, Lord, ay pinangahawakan namin dahil ikaw po ay faithful. Lahat ng ito'y dinadalangin namin sa iyo, Ama. Ang kapatid ko na nanalangin ngayon, na mayroon depression. Kapatid, manampalataya ka, nabibigyan ng Panginoon ng kagalakan ng buhay mo. Romans 15, verse 13, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Manampalataya ka, kapatid. Manalangin tayo. Salamat po, O Diyos, sa iyo, na ikaw po nagpupuno sa amin ng kagalakan. Ikaw po talagang joy. Salamat po, Ama. Tulungan mo kapatid ko na ito na siya ay nade-depress, nagkakaroon siya ng stress, anxiety, fear. Siya ay natatakot, Panginoon. Nawawalan siya ng hope. Salamat po, Diyos, sa iyo, na sa iyo matatagpuan ang tunay na kagalakan at pag-asa. Punuin ang kapatid ko, ang puso niya. Alisin anuman pangamba, alisin yung anuman, Lord, yung nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. At bigyan siya talaga ng sigla. Salamat, Ama, sa iyo. Lahat ng ito'y dinadalangin namin. At meron naman ang kapatid ko na nanalangin ngayon about his or her family. Sabi dito sa Colossians 3 verse 13, bearing one another, and if one has complained against other, forgiving each other, as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. Para magkaroon ng restoration sa family, kailangan ng forgiveness. Kaya manalangin ka, manampalataya ka, nare-restore ng Panginoon ang family.
Salamat, Ama, sa iyo na ang kapatid ko nanalangin ngayon about sa kanyang family. Lord, i-restore mo ang family niya, magkaroon ng pagmamahalan, pag-unawaan, pag-intindihan. At salamat po, O Diyos, sa iyo na ikaw po ang magiging sentro, ikaw po ang gagawa, ibabalik mo, Panginoon, ang saya. At salamat po, Diyos, sa iyo. Dinadalangin din namin na kung meron man kapamilya namin na hindi paligtas, Panginoon, abutin mo sila. At tulungan mo kami kung paano namin i-share ang iyong gospel, ang iyong salvation. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Gusto mo na ma-restore, maligtas ang buong pamilya. Kaya itong pangako na ito, Lord, ay iyong gagawin, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyo. At kung meron ka pang dalangin about sa work mo, sa business mo, manampalataya, kapatid, manalangin tayo. Salamat, Ama, na ang bawat may trabaho, ikaw po, Lord, na magpapalago, ikaw din magbibigay sa kanila ng lakas, ikaw magbibigay din ng kaalaman. At salamat, Lord, bibigyan mo sila din ng kalakasan ng pangatawan. At ikaw din, Lord, yung magpro-promote. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Ano man, Panginoon, yung mga pangangailangan kapatid ko na ito sa kanyang pagtatrabaho, ikaw po, Lord, yung magsusustain. At sa lahat din naghahanap ng trabaho, Panginoon, bigyan mo sila, Lord, ng wisdom. Bigyan mo din sila ng patient, Panginoon. Yung patience, Lord, na sa paghahanap nilang trabaho, tingnan ka. Nabibigyan mo sila, Panginoon, ng akmang trabaho sa iyong tamang panahon. Salamat po, O Diyos, sa iyo. At sa mga may business, Panginoon, palaguin mo ang bawat may business. Nawa, Panginoon, anumang pinagkatiwala mo sa kanila ay magawa, Panginoon, nila, Lord, yung the best. At ikaw naman din, Panginoon, din ang nagpapalago ng bawat mga businesses. Salamat po, Ama, sa iyo. At iba pa mga dalangin ng mga kapatid ko, ikaw po, Lord, Ama, ang nakakatingin. Lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin, hindi sa aming sarili, kundi sa iyo lamang. Salamat po, Ama, sa iyo. Tanggapin mo, kapatid, ang biyaya na galing sa ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus, ang patnubay ng banal na Espiritu ay sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. Muli, isang magandang umaga po sa atin lahat at salamat po sa inyong pagsama. Ingatan tayo, gabayan tayo ng Panginoon at sumatinawa ang kanyang kapayapaan. Salamat, mga kapatid. God bless you. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. In behalf of our Senior Pastor, Pastora Vicky Molo, God bless po sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon at patuloy po nating maranasan ang pagkilos at pagsama ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Bago po tayo mag-end, samahan niyo po kami sa pag-aawitan muli. Awitan natin ng Diyos na buhay. Amen! Let's sing this song once again to Jesus. At kailanman hindi niya tayo iniwan at kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Amen! Hallelujah! Kailanman di mo ako iniwan, ni pababayaan. Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit na anong mangyari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Kailanman di mo ako iniwan, ni pababayaan. Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit na anong mangyari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. God bless everyone at be a blessing sa lahat po ng taong binigay sa atin ng Panginoon. God bless!